pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga pangyayari sa buhay na sa sobrang hindi mo na inaasahan, kinakalimutan mo na. Nawawalan ka na ng pag-asa dahil ayaw mo nang masaktan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na natutong magtiwala sa Diyos kahit mukhang imposible at wala na talagang pag-asa ang sitwasyon. Abraham, darling, ay sinabi si Lord at nakakatawa talaga. Ano yun? Alam mo, magkakaanak daw tayo. Ano? Tayo magkakaanak? Like us? Eh, teka nga. Para namang... Nainom ko na ba yung gamot ko sa pang-cholesterol? Ano nang matanda ito? Inahanap ko. Ikaw naman bahala din sa mga tinitira mong gamot. Hindi ko na nga matapos-tapos kung mga kinokroskis ko, dagdag ko pa yan sa isipin mo. Ay... Ay, nasa labas. Pero, darling, Yes, darling. 19 years old na ako. Oh. Ako, 100. Tapos sinasabi ni Lord, manganganak ka? Alam mo, parang joke. Lord, joke ba to, Lord? Please. Huwag naman ganun. kahit mali ako, ay natatawa talaga. Eh, ako. Eh, palagi ko pa talaga eh. Noong una, nahirapan silang paniwalaan ang pangako ng Diyos. Pero, kung sabi ni God, ay di, go, go, go! Hawak natin ang promise, Abraham. Ano yun, pati ako napasayaw-sayaw eh. Basta tayo, magtitiwala tayo kay Lord. Yes. After 25 years, Mom, Dad. Hello. at dumating nga ang pangako ng Diyos. Hindi lahat ng pangako ng Diyos ay mabilis na nakamtan. Karamihan ay kailangan ng pananampalataya at pagtitiis. Pasensya. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagtitiyaga. Kailangan natin magtiwala sa Diyos kahit matagal bago natin makita ang katuparan ng kanyang mga pangako. At ito, ang buhay na patunay na faithful si Lord. Ako po yung miracle baby. Lumipas sa mga taon, lumaki si Isaac. Isang araw, muling sinubok ng Diyos si Abraham. Lord, good morning po, Lord. Yes po, Lord. Ha? Lord? Si Isaac, Lord? Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Lord, hindi ko maintindihan. Pero buong buhay ko po natapat kayo, Panginoon, kaya magtitiwala po ako sa anumang plano mo para sa amin. Isaac, anak, maganda ka, anak. Saan pupunta natin, Dad? Anong maayos eh? Ito? Yan. Ito ba? Sige po. Oh, hi! Hang on! Saan ang doorbells yung matama? Doon lang. My goodness, Isaac, pasok-pasok ang likod. Ma! Pasok likod mo! Mamalaki na. Prentahin na ako. Mamaya ko na yan. Sige. Teka muna. Talbot, pagpunta sa tumbang, anong oras kayo babalik, Abraham? Mag-worship lang kami sa bundok ni Isaac. Isip lang daw. Okay, then go. Bring this one, ha? You need this one. Ay, hindi na. Bilisan tayo. Hindi na raw po. Isip ko lang po itong mga gamit. Abraham, sandali, Abraham. May problema ba? Ha? May problema? Ano? May problema, sabi ko. Wala. Alam mo, hindi, joke lang. Magtiwala na lang tayo kay Lord. Abraham, look at me. I will tell you. Ayun po. Ilang dekada na tayo kasal, Abraham. Alam ko na yung mga ganyan larawan mo. Alam ko may iniisip ka. Alam mo, meron nga. Pero, ganun eh. Kahit hindi ko man alam kung anong pinapagawa ng Panginoon, magtitiwala pa rin ako ngayon. Alam mo dati, Abraham, tumawa ako sa pangako ni God. Ako rin, natatawa. Minsan nahihirapan nga ako maniwala eh. Pero, hindi niya tayo
Yes. Hindi tayo Ang laki nga eh. oh. Hindi nyo tayo papabayaan ngayon. Kaya, anak, tara na. Wait. Then Abraham, then go, trust God, and worship God. Come here, group, family hug. Okay, Dad, tara na po. Nak, buhatin mo ba ito? Parang medyo malaki-laki yung ating ano. Grabe, Dad. Parang, Dad, ano to? Sige, Dad, marami na tayong kahoy, Dad. Meron. Meron na rin tayong pangliyap ng apoy. Meron din. So, may kutsilyo na rin tayo para sa sakripisyo. Asan ang sakripisyo? Bakit nasa iyo ito? Hinahanap ko ito eh. Iniligpit ko, nag-uusap pa kayo ni Mami eh. Oh, anong tanong mo, anak? Yung sacrifice, nakalimutan nata Alam mo, natin. anak, magpo-provide si Lord. Ano ka, politician? Asan na? Wala? Magpo-provide nga si Lord. Okay, sige. Tiwala na lang ako. Hindi nagtagal at nakarating ang mag-ama sa bundok. At muling nagtanong si Isaac. Dad, okay ka lang ba? Parang nakahuli ka. Ako na nga nagdala nito lahat eh. Yan, anak. Ihatag mo yan dyan. Okay ka lang, Dad? Parang hindi ka makahinga. Ano? Nag-cardio lang ako. Ang cardio, naglakad nga tayo. Binagalan ko na nga. Alam kong matanda ka. Hindi. Ano, Dad, may gusto ka ba sabihin sa akin? Alam mo, anak, may pinapagawa si Lord. Parang ayoko yung wala tayong sa... Dad, parang ayoko yung direction ng... Isaac, may pinapagawa si Lord. Ikaw ang sacrifice. Hindi, alam ko yung humor mo, Dad. Alam mo, hindi ko Nagluto ka rin eh. maintindihan minsan, pero magtitiwala ako kay Lord. Anak, ikaw ang sacrifice. Pwede pa tumakbo. Huwag na, anak. Magmahirapan lang ako. Okay, sige, kung ito talaga, sure ka, ito yung pinapagawa ni Lord. Dad? Sa sandaling iyon, makikita ang pananampalataya, hindi lang ng ama, kundi pati ng ina. Abraham! Here I am, Lord. Huwag mong saktan ang bata. Ngayon alam ko na talaga, nagtitiwala ka sa Diyos. Best announcement of the day! Yes! Thank you, Lord! Yes! Dad, paano sacrifice? Dad, paano sacrifice? Yan na nga ang gagawing ano eh. Nagbigay ang Diyos ng kapalit na handog. Tama ka nga, Dad. The Lord will provide ka. Yes, the Lord will provide. Sabi sa'yo, anak. Akala ko noon, imposible ang pangako ng Diyos. Pero natutunan kong magtiwala kahit hindi ko alam ang buong plano. At sumunod kahit hindi ko naiintindihan. Dahil ang Diyos ay tapat at laging may provision si Lord. Ngayong Father's Day, pinapaalala sa atin ni Abraham na ang pinakamagandang regalo or pamana sa ng isang ama ay ang hindi kayamanan, kundi isang buhay na nagtitiwala sa Diyos. The The Lord will provide. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo pa natitigyan sa Diyos. Ang tunay na ama ay nagtuturo sa kanyang pamilya na magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Happy Father's Day!